Beautiful feet. Bye-bye. Ito ta. Hello, good morning. Good morning, Bye-Bye City. Good morning, Bye-Bye Yanon. Naanapod mi, mag-share sa pulong sa Ginoo, kadalilang higala. Salamat sa Ginoo nga itagaan taog ka time. No? Ning akong partner, bukang tag kanta para sa inyo, para sa Ginoo. Akong hatag sa iya. Salamat sa Diyos. A farmer and a teacher, a hooker and a preacher, riding on the midnight bus, bound for Mexico. One was headed for vacation, one for higher education, and two of them were searching for lost souls. That driver never ever saw that stop sign. An 18-wheeler can't stop on a dime. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not 4 of them, heaven only knows. I guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. That farmer live a harvest, a home and 80 acres, that feed and love for growing things in his young son's heart. And the teacher left her wisdom in the minds of lots of children. Did the best to give them all a better start. And that preacher whispered, can't you see the promised land? As the lady's Paxton Bible in his hooker's hand. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not 4 of them, heaven only knows. I guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. The story that our preacher told last Sunday, as he held that bloodstained Bible out for all of us to see. He said, there's the farmer and a teacher and that preacher who gave this Bible to my mother, who read it to me. But there are 3 wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not 4 of them? Now I guess we know. I guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So mga igalaan ko, ang Diyos ra mo'y makababag-o kanimo. Therefore, if any man be in Christ, kung naa siya kang Kristo, ang mga kadaan ng mga butang ang agi na. Ug ang bag-o higala, all things are become new. Behold, all things
are become new. So, mga kagalaan ko, importante ni siya nga mabag-o ta. Tungod kay dito sa langit, mao ni siya ang ingon na eternal. Kung dili ta mabag-o, mga kagalaan ko, impierno ang atong kadungan. Actually, kani siyang impierno, mo ni siya higala ang lugar nga init kaayo nga kalayo o dili mapalong o para rani sa mga kuan sa mga alipuris ni Satanas iyang mga ginsakupan para ni siya sa mga demonyo. Ang impierno gi-prepare para sa demonyo iyang mga alipuris. Apan higala dili ni siya para sa mga tao. So pagtuyo lang jud ni sa mga tao nga siya ma-impierno, mga kagalaan ko. Nganong nag-ingon man ko nga pagtuyo ra sa mga tao nga siya ma-impierno. Laliman ka grabe ang dako nga gugma niya nga iyang gidemonstrasyon para kanato. Ang Diyos, mga kagalaan ko, sa langit mianhi ni kanaog sa yuta para pagluwas kanimo. Namatay siya higala. Mo na iya pagdemonstrar sa iyang dako nga gugma para kanimo kanako. Mo na siya higala ang impierno para ni unta sa kaaway nga mao si Satanas ang mga demonyo. Dili ni para nimo gitagaan tag dako nga chance ug mao ni siya higala among imantala kaninyo isulti kaninyo nga gigihigugma mo sa Ginoo ug kinahanglan magbag-o jud ta kay ngano dito sa langit higala dunay syudad nga bulawan. Nindot kaayo dito kauban nato ang Ginoo, wala nay patay, wala nay kahago. Kay ngano lunlun kalipay ang tuwa dito. Ug otrohon nako higala. Dili gusto sa Ginoo nga ikaw maadtunay ng dapita nga giingon nga impierno. Kaya nga no, ang gusto sa Ginoo nga ikaw magbaso sa imong kasalanan. Kaya nga no, dili na gusto nga dunay usa nga mawala. Dili na gusto nga dunay usa nga mapahamak. Dili na gusto nga dunay tiguang mapahamak. Bata maadto dito, nanay, tatay, lula, lulo, babae, lalaki, dili na gusto higala maadto sa impierno. Gusto sa Ginoo nga ikaw malangit. Naunsa na atong buhaton higala. Himuon nato siyang Lord, himuon nato siyang Panginoon, himuon natong magbubuot sa atong kinabuhi higala. O once nga ni kadawaton nimo si Jesus Christ, once nga ni nga magpasakop ka ni Jesus Christ, mabag-o ka. O ang katong nangagi na higala, mawala na. O maatubang sa pag-o. Oh. So, importante ang pagbag-o.